Ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ngayong araw ang pagtalakay kung sufficient in substance nga ba ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kahapon na uwi sa kontrobersya ang hearing dahil sa mga pahayag ng isang kongresista tungkol sa mga ini-imagine niya sa aktres na si Ann Curtis. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na hindi raw gusto ng bise na pabagsakin ang gobyerno. Tinukoy ni Suntay ang naging pahayag ni VP Sara na gusto niyang pugutan o tanggalan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos at gusto niyang maging designated survivor ng bansa. Pero ang lahat ng ito, sabi ng kongresista, ay nasa isip lang ni VP Sara. Dito na kinumpara ni Suntay ang sarili sa bise dahil maging siya mismo raw ay may mga nai-imagine sa aktres na si Ann Curtis. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano ina-imagine ko eh. Ang pahayag na yan ni Suntay, gusto agad ipatanggal ng ilang kongresista sa transcript of records. Madam There Chair, is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Madam Chair, Chair. I want that deleted in the record. Di rin napigilan ng ilang babaeng kongresista na bumwelta sa sinabi ni Suntay. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. Things like this do not empower women. If the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. Sa panayam ng programang Storycon ng One News, iginiit ni Suntay na analogy lang ang kanyang mga pahayag sa deliberasyon. Wala raw anumang sexual sa mga sinabi niya. Ang sinabi ko was, nagkaroon ng desire at imagination. But that's it. Kung meron man, nag-init yung katawan ko, well, ano yun? You know, it depends on what context you take it on. If you have a dirty mind, maaari. Mas malaki yung implication ng impeachment proceeding kesa sa analogy between Ann Curtis and whoever. Yan ang mas importante sa mga tao. Nang matanong naman kung dapat ba siyang mag-sorry kay Ann Curtis, may pahabol na banat pa si Suntay. No, sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment that I feel and I believe that she's very beautiful. Dun sa aspect na yun, pero dun sa nag-iinit yung katawan. Well, mainit dito sa Pilipinas. Diba? Sir naman, you do know that's not what you meant, and anybody can tell you that. No, but you're attributing something that that I may not have meant. Diba? So what did you mean when you said nag-iinit ang You're coming iyong... into a conclusion. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Nga nagustuhan ng ilang celebrity at personalidad ang naging pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa gitna ng pagdinig sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte sa Kamara. Banat ng kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis, responsibilidad ng bawat public official na itaas ang antas ng diskurso. Dapat din daw kilalanin ang galing at kontribusyon ng mga kababaihan at hindi dapat gamitin sa anumang imahinasyon at gawa-gawang senaryo. Maging ang aktres na si Nadine Lustre hindi rin nagustuhan ang pahayag ng kongresista. Nakakainit daw ng ulo at dugo ang pinangangalandakan na kabastusan sa mga kababaihan. Sa isang pahayag, inudyukan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte si Suntay na maglabas ng public na apology. Dismayado raw si Mayor Joy sa ginagawang pag-objectify ni Suntay sa babae, lalo pa ngayong ipagnagdiriwang ang Women's Month. Ang nakakabahala pa nga raw ay parte noon si Suntay ng City Council na nagpasa ng Gender and Development Code sa syudad. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.